Good afternoon, Nara A. Good afternoon Good po, afternoon, sir. class. Good afternoon po, sir. Good afternoon po, All sir. right, so Sir. Good afternoon po. afternoon. Pasensya na late ako ng konti dahil sinet up ko pa yung aking laptop. Pina-reformat ko kasi nagbabagal na. Kagaling ko lang sa technician. Anyway, so without further ado, let's start. So para hindi masayang ang ating oras. So I already sent the module and the videos sa ating group at pati na rin sa ating GC. So malamang naman siguro napanood nyo na yung mga videos natin, tama? Kahit papaano, na-view nyo na. So, itong Opo, ating sir. lesson for this afternoon is medyo okay, thank you. So medyo bibilisan at sisimplihan ko na lang dahil palagay ko naman nagsimula naman na kayong mag-view at mag-watch ng mga instructional videos. Okay, so we're done with factoring. For 2 weeks, week 1 and week 2, what we had learned is about different types of factoring techniques. Okay, nandyan yung common monomial factoring, factoring difference of two squares, factoring perfect square trinomials, factoring the sum of two cubes and difference of two cubes, and factoring general quadratic trinomials, case 1 and case 2. Tapos, we also discuss about solving problems kung saan gumagamit ng factoring. Yung mga pinag-aralan natin sa factoring for week 1, are very useful para sa ating lessons for the next, ito,
All right. So, good afternoon, Nara A. I'm sorry na disconnect yung laptop ko. Sa cellphone na lang ako nag-open. Buti na lang nakakonect yung cellphone ko. Narinig ba ako, class? Yes po. Opo, sir. Okay. Pasensya na mga anak ha. Nangyayari talaga yung mga ganitong bagay. Anyway, let's proceed. So, recorded naman ang ating meeting, so no problem. Nakikita na ba yung screen ko, class? Hindi pa po. Di po, sir. Hindi pa. Di po, Hindi sir. pa po, sir. Okay, pasensya na. Ayan. Alright, so let's now have our lesson which is about rational expressions. Nakikita na ba, class, ang aking screen at narinig ba ako ng maayos? Yes po. Yes po. Opo.
Hello? Hello po. Hello po. Hello po, sir. Hello po. Hello po. Hello mga anak, narinig nyo na ako? Opo, Opo, sir. Class? Opo, sir. Hello? Opo, sir. Kayo marinig. Wait lang. Opo, sir. Hello? Hello? Yan, narinig nyo na ako? Opo. Opo. Okay. Opo. Opo, sir. Parang nagpi-feedback yung Opo, boses sir. ko. Opo. Anyone? Kasi sabi dapat whole number ang exponents eh. Anyone? Class? Miss Camaraw, parang gusto mo. Okay, anyone? Sino gusto makasagot? Understood anong exponent? 0. Say for example, ang 1 katumbas ng 1x raised to 0. Kasi 'di ba kapag ang variable ni-raise mo sa exponent 0, hindi niya pa rin ako marinig. Bakit kaya? Pero yung iba naririnig naman ako. Okay na po ngayon. Kanina wala po. Okay Okay na. na po,
Kanina pa wala. Hindi na po, sir. Nung anyone lang po gumana, sir. Opo, sir. Ah, nako, grabe. Okay, so let's proceed. In this lesson, we will learn about rational algebraic expressions. A rational algebraic expression, or simply rational expression, is an expression which can be written in the form P over Q, where P and Q are polynomials and Q is not equal to 0. P is the numerator and Q is the denominator. In other words, a rational expression is a quotient of two polynomials where the denominator is not equal to 0. So, ang rational expression, mga anak, from the word ratio, ibig sabihin, fraction siya, may over. Ang basa doon ay P over Q. And remember, pag P and Q, mga polynomials po iyon. Any type of polynomial. Pero, take note that yung denominator na Q, hindi pa pwedeng maging 0. Bakit nga ba, mga anak, hindi pa pwedeng maging 0 ang denominator ng isang fraction? Bakit hindi pa pwedeng maging 0 ang denominator ng isang fraction? Say for example, ang 1 over 0. Ang 1 over 0 ay katumbas lang ng 1 divided by 0. Yun ang basa dyan. Ang fraction kasi division lang din yan eh. Okay, nasa chat box tinype ko. Bakit ang 1 over 0 or 1 divided by 0 ay hindi pa pwedeng mangyari? Bakit hindi pa pwedeng maging 0 ang denominator? Anyone? Sir. Try nyo Yes, Miss Felicilda? Sir? Kasi po, sir, magiging whole number lang po siya. I guess. Magiging whole number. Pag tinry nyo kaya pumindot sa cellphone calculator, kunyari may calcu ba kayo dyan? Try nyo pindutin ng 1 divided by 0. Tignan nyo kung may masagot. O yan, si Mr. Arellano mukhang nagtatry. Ano lumalabas? Error, di ba? Math Error. Can't divide po. Error. Ayun, sabi ni Miss Gabat, can't divide. Can't divide. Okay, cannot be. Very good. Kasi ang tawag sa ganun is undefined. When you say undefined, meaningless. Walang kahulugan, walang sagot. So tandaan nyo, tinuro na sa inyo nung grade 7 din yan eh. Ni Ma'am Elma eh, pagkakaalala ko. O dapat naalala niyo yun. Division by 0 is undefined. Pwede mong gamitin numerator ang 0, pero hindi mo siya pwedeng gamitin denominator. Okay? Kaya hindi pa pwede ang 0 sa denominator. Alright. So the following are examples of rational expressions. Ayan. So nakita nyo naman na yan siguro dun sa ating video, hindi ko na iisa-isahin. Basta, ang ibig sabihin ng rational expression, hello? Narinig pa ba ako, class? Opo. Okay. Okay. Bigla po Ayun. Ngayon lang po. Oo nga eh. Ewan ko ba nangyari dito sa laptop ko. Anyway, sige tuloy lang tayo. So, basta tandaan nyo, ang rational expression, isa siyang fraction na ang taas at saka baba niya, ang numerator at denominator niya ay polynomials. Okay? Pwedeng monomial over monomial. Monomial over binomial, monomial over trinomial, binomial over monomial. Ayan. Lahat ng yan ay examples ng rational expression. Okay? Okay, ito naman ngayon ang gagawin natin. Mabilisan na lang. So, finding the value of the variable that will make a rational expression undefined. Hahanapin natin ngayon yung value ng variable o ng letter
na kung saan magiging undefined ang rational expression natin. Kailan lang nga ba nagiging undefined ang rational expression? Gaya ng sabi natin kanina, kailan lang nga ba nagiging undefined ang isang rational expression? Kapag ano? Yes, Miss Dingding. Kapag 0 po yung denominator. Okay, very good, Sofia. Thank you, anak. So, diretso na tayo sa steps. Okay, ano nga ba yung mga steps kung paano mahahanap yung value ng letter o ng variable na magpapa-undefined sa isang rational expression? Simulan natin sa steps muna. Una, first step, i-equal mo sa 0 yung denominator. Pangalawa, isolve mo yung equation dun sa variable na yun, kung ano man yung variable na yun. Pangatlo, i-check mo kung yung value ng variable talagang magpapa-undefined doon sa rational expression. Paano ba mag-check? Siyempre, sinasubstitute mo, tapos sinisimplify mo. Okay? O sige, simulan natin sa unang example. Find the value of the variable that will make each rational expression undefined. Say for example, number 1, a over 2. Tignan nyo munang mabuti kung may variable sa ilalim or denominator. Meron bang variable sa ilalim or sa denominator yung rational expression na yan? Obviously, wala, di ba? So, kapag sinunod mo yung step 1, yung 2 na denominator, i-equal mo sa 0. Ang 2 ba equal ba sa 0? Ang 2 ba equal sa 0? Di ba hindi? So, tapos isa pa, wala ka ring masosolve na variable doon. Wala ka ring masosolve na variable. So, since there is no variable in the denominator, it is not possible for the denominator to become 0. Kasi in the first place, wala namang variable sa denominator, so hindi na mangyayari na magiging 0 pa yung denominator kasi 2 na talaga siya. And 2 is a constant. 'Di ba ang constant kabaliktaran ng variable? Pag sinabing constant, hindi nagbabago ang value. Fixed na. Number yan eh. Samantalang pag variable, it can represent any value. Nagbabago ang value niya. Ang 2 ba, magbabago pa ba ang value niyan? Hindi na. Because it is a constant or it is a number. So therefore, hindi tayo makapagbibigay ng value ng variable na magpapa-undefined doon sa rational expression. Okay? Next, example number 2. Madali lang naman ito mga anak. Palagay ko nga, kayang-kaya nyo na ito eh. Okay, 2 over x plus 4. So, kitang-kita, may variable yung denominator. So, step 1, equate the denominator x plus 4 to 0. So, x plus 4 equals 0. Then, step 2, solve the equation for x kasi yun yung variable natin. So, how are we going to solve the equation? Since gusto mong matanggal yung positive 4 dun sa left side, magma-minus ka ng 4, yung kabaliktaran niya ng sign. So, subtract both sides by 4. So, tignan niyo yung nangyaring pagbabago. Nagbawas ka ng 4 sa magkabilang side. Then, simplify, we will have positive 4 minus 4 dun sa left side, mazi-0 na yon, ang matitira na lang yung x. Then, 0 minus 4 sa right side, negative 4. So parang ang nangyari lang mga anak, parang nilipat mo lang yung positive 4 sa right side, parang naging negative 4 lang. Yun na yung pinakamadaling technique dyan. Okay, so ngayon, yun na yung value ng x natin, negative 4. Then, i-check mo ngayon kung yung negative 4 ba ay magpapa-undefined doon sa ating rational expression. So, step 3, sinubstitute natin yung negative 4 para kay x. So, kita nyo, mula sa 2 over x plus 4, magiging 2 over negative 4 plus 4. Napalitan ng negative 4 yung x. Then simplify mo, negative 4 plus 4 is 0. So 2 over 0 ang lumabas. So may value ba na makukuha sa 2 over 0? Wala. That is undefined because the denominator is 0. So tunay nga o totoo nga na si negative 4 yung value ng x na magpapa-undefined doon sa ating rational expression. Ganun lang kasi.
kung saan magiging undefined or meaningless ang ating rational expression. Okay, malinaw ba mga anak kahit na medyo nagmamadali tayo? Okay. Opo, sir. Anyway, mapapanood. Okay, you can replay or watch our video naman eh. Nandun naman yung detalyado at malinaw na pagpapaliwanag. In Taglish na lang din yun, okay? Therefore, the value of x that will make 2 over x plus 4 undefined is negative 4. Okay? Last example na siguro, then kayo na yung manood ng isa pa. So, let's find the value of y, kasi y yung variable natin dito. Find the value of y that will make the rational expression y over 2y minus 6 undefined. So, step 1, equate muna natin yung denominator 2y minus 6 to 0. So, 2y minus 6 equals 0. Then, step 2, solve the equation for y. Ang una mo nang gagawin, kailangan mawala yung negative 6 sa left side. So, since negative siya, mag-a-add ka ng 6 sa magkabila. So, makakancel yung negative 6 plus 6, magiging 0. Then, 2y na lang matitira sa left, equal sa right side naman, 0 plus 6, 6. Then, hindi pa yan tapos kasi may 2 pa nakatabi yung y. Di ba kapag ang number nakadikit sa variable, that means nakamultiply, 2y or 2 times y. So, paano mo matatanggal yung 2 nakatabi ng y? Yung kabaliktaran ng multiplication, which is division. So, i-divide mo both sides by 2, kung ano yung number nakatabi ng variable. So, 2y divide mo sa 2 equals 6, divide mo rin sa 2. Then, 2y divided by 2 is y na lang. Kasi 2 divided by 2 is 1, cancelled na yon, equals 6 divided by 2 equals 3. So, the value of y is 3. Check natin kung yung 3 na iyon, na value ng y, ay siya talagang magpapa-undefined sa rational expression. Okay, so tignan nyo, pinalit natin yung 3 para kay y. Lahat ng mga y, pinalitan natin ng 3. So, 3 over 2 times 3 minus 6. Then, sinimplify natin, 2 times 3 became 6. Then, 6 minus 6, 0. 0 yung ilalim, so it is also undefined. Therefore, the value of y that will make y over 2y minus 6 undefined is 3. Okay? O sige, isa na lang para hindi tayo mabitin. Excuse me. Okay, number 4. Find the value of the variable that will make the rational expression 3 over x squared plus 5x plus 6 undefined. So, may variable tayo ulit dito sa denominator, which is x. Tapos kung mapapansin yung mga anak, yung ating denominator is a general quadratic trinomial. Napag-aralan natin yan sa ating lesson 5 ng week 1. How to factor a general quadratic trinomial. So, equate muna natin siya sa 0, inequal sa 0, then finactor natin yung x squared plus 5x plus 6. Naging ano siya? Quantity, x plus 2 times quantity, x plus 3. Paano nga ba ulit mag-factor ng general quadratic trinomial? Di ba ang gagawin, mag-ready ka ng dalawang sets of parentheses na may x at x, then hahanapin mo yung factors ng positive 6 na kapag pinag-add mo ay positive 5. Ano ba yung factors ng positive 6 na kapag pinag-add mo ay positive 5? Diba? Yun ay positive 2 and positive 3. Kaya yun yung nilagay nating mga numero sa loob. Then, diba ang gagawin? Natutunan nyo sa problem solving yan last week eh. I-equate mo bawat factor sa 0. So, yung x plus 2 inequal sa 0, yung x plus 3 inequal sa 0, then sinolve for x. So, parang nilipat na lang yung positive 2 naging negative 2 at yung positive 3 naging negative 3. So, yun na yung dalawang values ng x. Hindi katulad kanina, puro isang value lang ng x ang nakukuha natin or ng kung ano man yung variable, isa lang lagi. Dito naman ngayon sa example number 4, dalawa. Ang indicator nyo para masabi nyo dalawa ang values ng variable na makukuha is dahil x squared, dahil second degree.
yung denominator. Nakita nyo? X squared plus 5x plus 6. Quadratic siya eh. X squared. Dahil may exponent na 2, ibig sabihin, dalawa din yung value na makukuha. Malinaw ba mga anak? Yun ha. So, ayan, yan ang ginawa. Pinalit lang yung negative 2 at saka yung negative 3 doon sa value ng x para ma-check kung magiging undefined nga ba talaga ang ating rational expression. At yun nga, na-prove natin or na-check natin na ang values ng x na magpapa-undefined or magpapa-meaningless sa ating rational expression 3 over x squared plus 5x plus 6 ay negative 2 at negative 3. Okay? So, I hope mga anak, kahit na sa ating mabilis ang diskusyon at talakayang nagkaroon ng maraming aberya, kahit papaano, medyo nalinawan kayo sa mga ilang concepts. Anyway, I recommend na panoorin nyo na lang yung ating mga videos para ma-replay ninyo kung ano man yung mga hindi nyo maintindihan, kung ano man yung mga masyado ako mabilis na hindi nyo na-catch up. Pero alam ko naman, mga fast learner naman kayo eh. So, naniniwala ako mga anak na makukuha niyan. And by the way, pasensya na nga rin pala, hindi pa ako naka-reply doon sa mga nagpasa ng week 2 module, mga sagot. Mamaya, I will PM to you the answer key, isa-isa kayo. Okay? Naging busy lang din kasi last week, lalo na sa tablets distribution. Anyway, salamat mga anak, salamat Nara A for your participation. See you again next week. Kung may mga tanong kayo or clarifications, you can PM or chat me. Okay? By the way, pasensya na din kung bakit kayo pinag-iistriktuhan o pinaghihigpitan doon sa ating GC kasi for the sake ng lahat na madaling ma-view o madaling ma-backread yung mga messages doon. Pero anyway, whatever I send sa GC naman, nasa group lang din. So, sige mga anak, salamat. Pahinga na muna ang Nara A. Mag-ready for the next session. Then, we will now proceed to Nara B. Salamat mga anak. Thank you po, sir. Bye Thank po. you po, sir. Thank you po, sir. Bye Thank po. you po. Thank you po, sir. Bye po. Bye po, sir. Salamat mga anak. Salamat. Thank you. Nara B naman. Good afternoon po, sir. Good afternoon, Nara B. Good afternoon po, sir. Wait lang ha. Good afternoon. sir. Good Ang daming afternoon naging po. good afternoon. Ang dami naming naging problema sa sa Nara A, mga technical problems. Anyway, wait lang mga anak ha. Excuse me.